The Airbnb looked perfect sa pictures. Cute kaya ang cabin sa taas sa mountain, surrounded by pine tree and thick fog. Ang description pa ganit kay the sunrise view you ever see. So ako, si Ethan o si Claire, nag-decide nga mag-weekend trip before magsugod balik ang classes. Samtang ga-drive mo paakyat sa mountain, medyo weird na daan ang feeling. Samtang masa kami, mas nahilom ang lugar. Walay cars, walay balay, wala sad signal. Puro kahoy lang. Dagko nga pine trees nga murag nagtanaw sa amo habang nilabay mi. Bro, kung mamatay ta diri, i-clear ako search history. Ethan joke, ikan sa backseat. Itawa mi. Pero honestly, medyo uncomfortable na ko at nga time. Murag bugat ang hangin. Ang fog sa kay grabe ka thick. Bisan clear skies man ang forecast. Pagabot sa Airbnb, mas kara siya tan-awan compared sa pictures online. Ang kahoy sa cabin, murag basa ug daan na kayo. Ang windows, murag black mirrors nga nag-reflect sa forest behind us. Walay host nga nag-greet sa amo. Instead, nay note nga nakatape sa door. Ang nakaingon sa note kay, "Welcome. Please avoid the woods after sunset." Murag yun. Wala explanation. Okay. Creepy. Claire whispered. Pagsulod na mo, bugnaw kayong sulod sa cabin. Nay old painting sa walls, dusty furnitures, ug daghang frame pictures sa previous guest. Pero na ako'y nabantayan. Every photo kay 3 people represent. Walay sobra, walay kulang. Basin coincidence lang, Ethan said. Pero, weird good tan-awon. Labi na kay ang mga tao sa photos, or tense. Marag nahadlok sila mong tanaw sa likod sa kamera. The first night, itry na mag-ignore ang creepy vibe. Nag-cards me, nagkaunog noodles, sige picture-picture. Around 11 p.m., niingon si Claire, "Guys, we're picked outside." So, nigawas mi sa balcony area, overlooking the mountains. Grabe ang fog behind us. Claire held up her phone. Umayatan na sa photo. Nahilong siya. There's something weird. Iya gisyaw sa amo. Sa layo na mo, near the trees, na dark shape. At first, abi na ko shadow lang or fog effect. Pero, murag tao, taas ug lawas. Too tall. Everything issue ra na. Ethan laughed nervously. Pero, kabala ko nga nahadlok sa siya. The next morning, sayo minibangon para mutanaw sa sunrise. And honestly, beautiful gid kayo. Golden sunlight igo sa mountains. Walang fog, murag waves nga naglihok sa ubos sa forest. For a moment, murag normal tanan. Nag-take me more pictures. Pero pagkahapon, while na-scroll sa Claire sa gallery, guys, ganun yung tingog. In every picture, naso. Natapok ni sa iyang phone. The shadow was there again. Pero this time, mas duol na. Dili na siya layo sa trees. Murag, nagtindog na lang dito sa edge sa forest. Claire zoom in. Kung dito na ko nakita iyang ngang. Pale white skin, black hollow eyes, ug smile. Ang smile nga dili pang tao. Murag, you stretch iyang baba, too wide. Keep that.
I whispered immediately. That night, wala meaning ng gawas. The forest sounded different after sunset. May mga branches na maputol lang sa layo. Footsteps. Lonely footsteps. Murag na naglibot sa cabin. At 2 a.m., 3 soft knocks sa front door. Didikit dayon si Claire sa mong arm. The body moved. Nanapoy yung tuktok balik. Ethan slowly walked towards the window beside the door. Pagtanaw niya sa gawas, nawala gyud ang color sa iyang naong. So, someone outside. Kinsa? Claire asked softly. Wala siya itubag. Ako na lang nilili sa kortina. At first, fogs raw akong nakita. Then, nakita na ko siya. Nagtindog doon sa trees. Mas taas siya kaysa sa normal na tao. Ang iyang arms murag sobra kataas. Almost muabot na sa knees. Ibisan layo siya, makita gyud iyang smile. Dako kaayo. Sobra kadako. Then, slowly, nituyod iyang kamay. Pointing towards the woods. After ana, isuyod siya balik sa pub. Wala mi natulog that night. Pagka sunrise, nagdali na may uppak. Wala gimpake mi. Sigingon si Claire na basin prank na daw ni tanan. Pero, tremble iyang hands habang gazip sa iyang bag. Before mi nilakaw, Ethan suddenly said, "One last photo para proof nga bita." So nagtindog mi sa front sa mountains one last time. The moment nga nakuha ang picture, isinggit si Claire. Ako din grab ang phone, then my stomach drop. Ang anino, wala na sa luyo na mo. Nauna siya sa tunga na mo ni Ethan, smiling directly at the camera. Black iyang eyes, ug usa niyang kamot nasa kong shoulder. Wala gyud ko na feel during pagpicture. Ang hawa mi dayon. Pag-abot na mo balik sa city, ug nagka-signal nako, ako rin gi-search ang Airbnb listing. Wala na. Deleted tanan. Pero, wala gyud siya nag-exist. A week passed after we left the mountain. None of us talk about what happened. Murag, unofficial agreement nga kalimtan ang tanan. Pero sugad ato nga trip, dili na ko ma-explain kung feeling every night. Murag, naay kapansin sa ko. Sometimes, ako makatako around 3 a.m. Feeling na ko na nagtulog sa corner sa akong room. Pero kada mulantaw ko, may tao. Isa ka gabi around 2:47 a.m. Naka-receive ko message kay Claire. Isa ka picture itong final photo na mo. Before mi nila ka sa Airbnb. Nisamot akong cool ba pagtanaw na ko. Nang anino, napa dito. Standing between me and Ethan. Black hollow eyes, the same horrible smile. Pero, napay lain. Na-message si Claire underneath. Ang message ni Claire, ana siya. Look at Ethan. Gizoom na ko. At first, normal na siya ng tawon. Then ako napansin, iyang naong. Si Ethan, wala nagtanaw sa camera. He was staring directly at the shadow beside him and smiling the exact same way.
My stomach dropped instantly. Nitawag din ko niya. No answer. Tawagan ako siya balik. Wala gihapon itubag. Then suddenly, reply na si Claire. Try calling his mom. So, moto, tawagan ako yung mama. Mama ni Ethan. Pag-answer sa iyang mama, hilak iyang tingog. Ethan has been missing since 3 days ago. Nabugno gid akong lawas. According sa iyang mama, ingon daw si Ethan nga mabalik siya sa mountain cabin guys. Very kinahanglan matapos. Wala na siya mabalik. The police searched the area, pero walay Ethan, walay cabin, walay Airbnb. Murag, nawala lang gid sa map. That night, while gaswar ko balik sa among old figures, nakabantay ko sa pinakalas image. Sa reflection sa cabin window, na si Ethan. Standing inside the dark room, smiling. O ang tapad niya, the shadow, was no longer behind us. It was behind him now. Ako si Nathan, 23 years old, a small content creator. Usually, ka-review ko of cafe, resorts, ug Airbnb places around Mindanao. Dili pa ko sikat kayo, pero nakakigamay nga audience ng ganahan og budget travel, honest reviews. Sa tinuod lang, nahanon yun ako og content ato nga time. Iubos akong views, gamay ra sponsors. Kapit na due akong rent. Oo nga, pag abot sa usa ka email offer, isiga rin ako mata. Subject said, free Airbnb stay, honest review needed. Pag open ako sa email, ikan siya sa usa ka lalaki nga nagpakailang nga Mr. Valdez. Simple raya message. Good evening. Recently opened a mountain Airbnb called Fog Hill Resort. We are looking for vloggers willing to review the place. 1 free overnight stay in exchange for video content. Naka-attach ko ng pictures place. Honestly, nindot yun siya tanawon. Foggy mountain cabin, warm yellow lights, vintage wooden interiors. Wow, straight gikan Pinterest. Wala na ko gadwado og reply. Halos 4 ka oras ang biyahe paingon dito. Pag abot na ako sa mountain area, medyo lahi na daan ang atmosphere. Wala kayo balay sa palibot. Wala po signal halos. Ang dalan, saka sa cabin, kay gamay, og surrounded by tall pine trees. Samtang isaka ko, mas nahilom ang kalibutan. Pag-abot na sa gate, padulong na gabi, gray ang langit, except kaayong fog. Then nakita na akong cabin, parehag yun sa pictures. Pero, mas old siya tanawon in person. May dark stain sa kahoy nga walls ug slight rust sa railing. Murag dugay na walay tarong maintenance. Pero sige lang, content is content. Giyon dayon ako ang camera. Yo guys, karong gabi una mag-review ta ani nga super isolated Airbnb diri sa bukid. Ano sige gid ni ha? Walay scripted. Katawa pa ko ato. Kung kabalo lang gid ko ang simitabo. Walay caretaker nga ni-meet mo ko pag-abot. Sumala sa instructions, nara daw ang key under the mat. Pag-open ako sa front door, isugat dayon ang baho sa old wood, basa ang carpet. Pero limpyo man ang sulod. May living room, kitchen, dining area, ug 1 bathroom sa ubos. Sa second floor, duha ra ka rooms. Normal ra akong pag-vlog habang naglibot. So far, nice ang ambience guys.
Medyo horror movie vibes, pero cozy man sad. Pag-abot ako sa second floor, ito ko ni Hunong. Usa sa mga rooms kay naka-chain lock gikan sa gawas. Literally nga chain lock. Murag na gusto nga dili gyud siya mablihan gikan sa sulod. Akong gi-focus ang camera dito. Okay, medyo weird ni. Isan diri gipriso ang ex-owner. Ikaw man akong joke. Kusog nga ba ang gikan sa room? Kalit og kusog akong heartbeat. Nahilom din ang lugar. Lain-lain sound. Nakatawan lang ko gamay, pero dili hata nga nakuyawan ko. Basin kawir siguro. Pero samtang nakafocus, siabong ko sa akong camera sa door. Makita na ko nga hinay-hinay katuyok ang doorknob. Murag na yung nag-attempt open gikan sulod. Wala na ako gidugay. Naog din ko. Mga alas 9 sa gabi, nagluto ko instant noodles sa tanggal live stream. Okay pa ako mood ato. Ang viewers, sige pa og joke sa comment. Bro, ayaw pag-open anang room. Sure ko na white lady dara. Fake ra na para content. Baka po, sige na tatawa. Pero, kalit lang hinahunong ang comments. Literal nga wala na yung sulod na messages. Then, usa ka comment na pop up gikan sa blank account. Wala profile picture. Ay, nagtindig sa taas. Ibugla akong tiyan. Hinahinay ko nalingi sa stairs behind me. Ngit-ngit, wala'y tao. Then, another comment appeared. Don't click directly at it. Sa diyang nagbasa na ko na kalitig static ang live stream. Akong camera audio murag nagkupa. And then, na ako'y tingog na yung dungog. Soft kaayo. Halos pumhong. Nangurugid ko ato. Guys, enough sa prank ha. Pero pagtanaw nakabalik sa live stream, wala na comments. Murag namatay ang stream. Pag-check na ko sa phone, wala na po signal. Mga alas 12 sa gabi, nag-decide ko matulog na lang. Kapoy na po ko og medyo uncomfortable na akong feeling. Nag-set up ko ang second camera nga katutok sa higdaanan para sa time-lapse footage while sleeping. Then, akong giyakong suga. Wala ko kabaluan sa oras ako nakatulog. Pero nakamata ko tungod sa strange feeling na nahinaptan sa ako. Pag-open ako sa mata, kita na ko ang silhouette sa corner sa room. Taas, nipis, nagtindog lang, laliho. Sa una, labi na og sleep paralysis lang. Pero after pila ka segundo, hinahinay siyang iyoko o ulo. Murag, curious siya. Dayon, nakadungog ko og creaking sound ikan sa hallway. Murag, rocking chair nga kauyog. Nakalihok dayon ko og nidagan gawas sa room. Pag-abot na sa hallway, dito na ako nakita ang rocking chair. Na siya sa tunga mismo sa hallway. Kauyog by itself. Back and forth. Ug sa luyuan ni, open na ang change room. Dako kang abri sa portahan. Ngit-ngit kay ang sulod. Murag, walay katapusan. Then, nakadungog ko tingog kang sulod. Female voice. Luya kayo. Kabahay ko. Na-confuse ko ato. Part sa umutok nag-ingon nga ba sinagi tao naninganan og tabang. Isa nga hadlok na kay ko. Idool gihapon ko. Ang flashlight sige og flicker. Pag-abot ako sa doorway, wala ko'y nakita. Empty ang room.
walay gamit, walay bintana. Ngit-ngit ra. Then, ningkalit og on akong camera screen. Na video nga nag-play by itself. Nakita na ko akong kaugalingon nga natulog sa room downstairs. Ningkalit og kabalaka. Dili man ni live feed. Recording ni. Then, nakita na ko sa video nga na babae nga nagtindog beside sa akong bed. Taas buhok, puti kayo, panit. O, mas kayo. Hinahinay siyang ningdingi sa camera. O dito na ako nakita yung smile. Dili normal. Urag, napikas iyang sa kalapad. Then, ikan sa ngit-ngit behind me. Akadungog ko og whisper direkta sa kong dunggan. Finally, ulit na siya. Idagan ko, wala na ilingi-lingi. Pag abot na ako sa sala, ningunong ko kalit. Kaya na ako'y nakita sa gawa sa bintana. Someone standing in the fog. Ako. Parihag snina, parihag noong. Pero dili siya normal. Motionless kaayo. Then, nahinay siyang wave. At the same time, na-feel na ko nga nanay ng tinindog sa luyon ako. Sulod sa cabin, tuol kaayo. Madungog na ko iyong paginhawa. Hinay. Then, naiming humong duol kayo sa akong dunggan. Padayon ng tour. Human ato, nag-blackout na tanan. Pagmata na ko, buntag na. Naanak ko naghigda sa sofa sa sala. Akong bag og shoes, naana sa gawa sa front door. Murag, ipagawas ko sa balay. Wala na yun ko nagdugay. Kuha na akong gamit kung na-drive dayon paubos sa mountain. Walay outro, walay review, walay upload. Pag-abot na ko sa akong apartment, akong i-check ang camera files. Halos tanan corrupted. Static rang sulod, except sa usa ka video file. Sa ka oras ang kataston. Titled, Full Tour. Sigurado ko nga dili ako ang naghimo ato. Nagkurok kong kamot, samtang gatan-aw sa file. Pero, eventually, akong gi-play. The video started sa akong room. Naka-night vision mode. Ako naghigda og natulog. Dayon, hinahinay, ang kamera ni Saka padung sa akong naong. Orag, naitaw ko nagkupot sa kamera. After a few seconds, nakita na ako nga dili lang day ako ang nasa bed. Naibabae nakita, tupad na ako. Taas buhok, luspad ang panit. O, siga kayang mata. Tanaw lang siya nako samtang natulog ko. Then, before nahuman ang video, na-whisper nga klaro ka nga dungog sa mic. See you sa next booking. Minsan.